Lahat ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, wag na lang problemahin dahil mukhang walang maisasagot ang Portland kay Victor Wembanyama. Dinurog ng San Antonio yung Blazers. Prior pa ang Game 1, sinabi din ni Wembanyama na si Abdiha foul baiter. Parang ang dami ngayon dito sa West. Dahil base sa record, si Abdiha ang number 2 free throw shooter behind dito kay Luka. Pangatlo, si SGA. Si Abdiha kasi umaatake talaga sa rim kaya nakakakuha ng foul at free throws. Impressive debut rin naman para kay Abdiha sa playoffs. Meron siyang 30 points, 10 rebounds, 5 assists. Yun nga lang, mukhang nagkaroon siya ng injury. Si Victor Wembanyama naman naka 35 points, 5 rebounds at 5 out of 6 sa 3-point area. 21 points pa nung first half, ang most points para sa isang playoff debut. Nalagpasan din niya yung playoff debut record ni Tim Duncan sa Spurs. Dati kasi nakapagtala si Tim Duncan ng 32 points, si Wemby 35. Wala rin kasi maisasagot talaga yung Portland kay Wembanyama. Parang guard maglaro kahit lagpas 7-footer. Hindi lang matchup nightmare ang nangyayari, comatose eh. Nagpapalitan na si Abdiha at si Robert Williams na bumantay kay Wemby. Kapag si Abdiha nagbabantay dito kay Wembanyama, ang gagawin ni Wemby papasukan sa loob ng paint. Kapag si Robert Williams ang nagbabantay sa kanya, titirahan lang niya ng tres or jump shot. Na-outplay ni Wemby yung front court ng Blazers pati yung wing nila dahil nga si Abdiha merong matchup kay Wemby. Parang sinubukan na lahat ng Blazers eh, dinoble team, ginamitan ng mas mabilis na player, ginamitan din ng perimeter guard na player, hindi rin tumagos. Makikita pa sa ilang play ni Abdiha na alam niyang hindi niya kayang pigilan itong si Wembanyama kaya parang pinababayaan na lang niya. Sa Blazers din, bukod dito kay Abdiha, maganda rin ang debut ni Scoot Henderson. 18 points, 3 rebounds, 3 assists. Nagkaroon din siya ng stop dito kay Wemby na maagawan niya ng bola at nagkaroon din ng pass break. Dahil dun sila tinalo ng San Antonio sa fast break din. Meron ng mga guards na tumatakbo tapos may 7-footer pang tumatakbo na parang guard. Kaya walang maisagot ang Blazers. Naalis pa yung limiter ni Wemby. Na mukhang ganado din dahil in-announce na kasama siya sa top 3 ng MVP candidate kasama si Jokic at si SGA. Kasama din si Wemby sa top 3 candidate ng Defensive Player of the Year kasama si Ausar Thompson at itong si Holmgren. Si Wemby yung paboritong manalo sa Defensive Player of the Year. Experience, hindi nagkakalayo yung Blazers at San Antonio. Mas lamang lang ng konti siguro sa experience yung Blazers dahil kay Grant, Holiday at Time Lord. Nandun pa sa bench itong si Damian Lillard. May mga veteran role player din sa San Antonio ang merong experience sa playoffs kahit finals. Pero si Wembanyama mukhang gagawing pangpatas ng experience yung series versus Blazers. Isa pa doon, marami mga player ngayon sa playoffs ang merong injury at hindi malabong masama si Abdiha sa listahan ng mga player na nasa playoffs ang hindi makapaglaro. Ang nakagawa dati na mapigilan si Wemby Suns, ginamitan nila ng shorter player na nagbabantay tapos ika-crowd nila yung paint para hindi makagalaw si Wembanyama or makapasok. Nilalagyan din nila ng second defender kapag titira ng jump shot at mostly inilalayo ng Suns sa paint si Wembanyama. Ilang game din nahirapan nun si Wemby bago makapag-adjust. Dahil ang naging sagot ni Wemby sa depensang ginawa ng Suns, titirahan lang niya sa labas ng 3-point area or jump shot or kaya sa may mid-range. Gumanda kasi yung shooting ni Wembanyama sa field ngayon. Ang pinakamadali na mapigilan si Wemby kung titira siya sa 10 to 16 feet ng basket dahil yun ang pinakamababa niyang percentage, 39%. Kahit si Holiday yung isa sa best perimeter guard, mahihirapan din siyang bantayan si De'Aaron Fox dahil ang isa pang problema doon si Stephon Castle. Pangit yung laro niya or debut game niya. 17 points pero 4 out of 13 mula sa field. Meron siyang 7 rebounds at 7 assists. Dahil kapag nag-focus sa pagbabantay itong si Holiday kay De'Aaron Fox, posible makuha ni Stephon Castle yung kanyang rhythm. Hindi pa dapat pabayaan si Devin Vassell na merong 15 points at 4 na 3-point shot. Plus meron pang dalawang player off the bench, si Keldon Johnson at itong si Dylan Harper. Parang outnumbered yung Blazers kung pagbabasihan yung lineup o rotation. Sa ibang series naman, pampahaba lang sa Game 2 ng Nuggets at Minnesota. Mukhang hindi maganda yung balita para kay Anthony Edwards. Nilista kasi siyang questionable pero mukhang maglalaro si Edwards sa Game 2. Kasi base mismo kay Coach Chris Finch,
Kahit binigyan ng go signal nung Game 1 si Anthony Edwards na makapaglaro, hindi siya 100%. Meron kasing tinatawag na runner knee injury itong si Edwards or patellofemoral pain syndrome. Hindi ko alam kung tama bigkas ko dyan. So sabi nila kapareho to ng kay Steph na ilang buwan na wala. Pero yung kay Steph kasi sa likod ng tuhod yung sumasakit. Yung kay Edwards sa unahan ng tuhod. Ikaw ba naman yung nakalimang panganay tapos may pang-anim pa talaga, mukhang manghihina talaga yung tuhod. Base pa kay Coach Chris Finch, parang wala pa sa rhythm si Anthony Edwards nung Game 1 kaya nasabi niyang hindi pa 100%. Kahit nasa questionable status si Edwards, pwede siyang maglaro, pwedeng hindi. Merong until tip-off si Edwards bukas para ilagay siya kung out or maglalaro sa Game 2. May chance ang Nuggets na makuha ang 2-0 lead, puwera usog, bago pumunta sa home court ng Minnesota. Ang best chance naman ng Minnesota kung may split nila or makukuha ang Game 2. Dahil mahihirapan si Edwards kung aabot ang series ng Game 6 or Game 7 dahil 1 day interval na lang after Game 3 yung bawat series.